MAPE Health Grade 1 Quarter 2 Week 1 to 2. Inilikha ni Victoria Chet A. Colmenar. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Cinderella. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. MAPE Health Quarter 2 Week 1 to 2. Ang ating paksa sa araw na ito ay kagandahang asal habang kumakain. Ngunit bago iyon, magdasal muna tayo mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ngayon naman ay umawit tayo. Bahay Kubo. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Tandaan, unang bilang. Ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang. Ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 6. Ikatlong bilang. Gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang kagandahang asal habang kumakain. Maisasagawa mo rin ang kagandahang asal habang kumakain. Mapapahalagahan mo ang mga kagandahang asal na ito pagkatapos ng araling ito. Ang pagkain ng sabay-sabay ay mahalaga lalo na sa isang batang katulad mo. Ito ay higit na nakatutulong upang lalo pang pagtibayin ang pagsasama ng isang pamilya. Pagmasdan ng larawan sa kaliwa. Ano-anong pagkain ang madalas ninyong kainin sa umagahan, tanghalian, o hapunan?
Saang bahagi ng tahanan kayo kumakain? Mula sa larawang iyong nakita, ilan ang miyembro ng pamilya sa larawan? Maiisa-isa mo ba ito? Pagmasdan ang larawan. Ang miyembro ng pamilya ay ang tatay, nanay, kuya, ate, at bunso. Pagmasdan ang asal nila habang kumakain. Maayos ba ang mga ito? Tama! Ang asal nila habang kumakain ay maayos. Mga dapat tandaan habang kumakain. Unang bilang, maghugas ng kamay bago kumain. Ikalawang bilang, maupo ng maayos. Ikatlong bilang, gumamit ng maayos na pananalita. Ikaapat na bilang, kumuha ng pagkain na kaya mo lamang ubusin. Ikalimang bilang, huwag punuin ng bibig upang makanguya ng maayos. Ikaanim na bilang, huwag ilagay ang siko sa lamesa. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagmasdan ang dalawang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Uulitin ko mga bata. Pagmasdan ang dalawang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. A. Ang larawan sa letrang A ay nagpapakita ng batang gumagamit ng tinidor upang kainin ang kanyang pagkain. B. Ang larawan naman sa letrang B ay ang batang ginagamit ang kanyang kamay upang kainin ang mga pagkain. Mga tanong. Unang bilang, ano ang nakita mo sa unang larawan? Ikalawang bilang, ano ang nakita mo sa pangalawang larawan? Ikatlong bilang, wasto ba ang asal nila sa harapan ng pagkain? Ikaapat na bilang, alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng wastong asal habang kumakain? Ikalimang bilang, alin sa dalawang larawan ang dapat mong tularan? Bakit naman iyon ang napili mong dapat mong tularan? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang sumusunod na tanong. Maaaring hingi ng tulong ng iyong kasama sa bahay.
Isulat ito sa kwaderno. Unang bilang. Ilang beses dapat kumakain sa loob ng isang araw? Uulitin ko mga bata. Ilang beses dapat kumakain sa loob ng isang araw? Ikalawang bilang. Ano-ano ang mga pagkaing ito? Ano-ano ang mga pagkaing ito? Ikatlong bilang. Tama ba na 3 beses tayo kumakain? Tama ba na 3 beses tayo kumakain? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ipaliwanag ang iyong sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Mula sa mga nakita mong larawan sa hapagkainan, isulat ang bilang ng mga gamit sa pagkain kung ikaw ay kakain. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unang bilang. Kutsara. Ilang kutsara ang iyong ginagamit kapag ikaw ay kumakain? Ikalawang bilang. Tinidor. Ilang tinidor ang iyong ginagamit kapag ikaw ay kumakain? Ikatlong bilang. Baso. Ilang baso ang iyong ginagamit kapag ikaw ay kumakain? Ikaapat na bilang. Pinggan. Ilang pinggan ang iyong ginagamit kapag ikaw ay kumakain? Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa tulong ng iyong kasama sa bahay, gumupit o gumuhit ng larawan ng hapagkainan na nagpapakita ng kagandahang asal habang kumakain. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Sa tulong ng iyong kasama sa bahay, gumupit o gumuhit ng larawan ng hapagkainan na nagpapakita ng kagandahang asal habang kumakain. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ang mga gabay na tanong o tala, makipagpanayam sa isang kasama sa bahay tungkol sa kagandahang asal na ginagawa sa hapagkainan. Isulat sa kwaderno ang oo kung isinasagawa mo ito at hindi kung hindi mo ito na isasagawa. Uulitin ko mga bata. Gamit ang mga gabay na tanong o tala, makipagpanayam sa isang kasama sa bahay tungkol sa kagandahang asal na ginagawa sa hapagkainan. Isulat sa kwaderno ang oo kung isinasagawa mo ito at hindi kung hindi mo ito na isasagawa. Unang bilang. Umuupo ng maayos habang kumakain. Umuupo ng maayos habang kumakain. Ikalawang bilang. Nakikipag-away sa harap ng pagkain.
nakikipag-away sa harap ng pagkain. Ikatlong bilang, ngumunguya ng dahan-dahan. Ngumunguya ng dahan-dahan. Ikaapat na bilang, natutulog sa harap ng pagkain. Natutulog sa harap ng pagkain. Ikalimang bilang, nagsasalita habang may laman ang bibig. Nagsasalita habang may laman ang bibig. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng check ang tala ng kagandahang asal na ipinakita mo sa hapagkainan habang kumakain ng almusal, tanghalian, at hapunan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Lagyan ng check ang tala ng kagandahang asal na ipinakita mo sa hapagkainan habang kumakain ng almusal, tanghalian, at hapunan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mga gawain: almusal, tanghalian, hapunan. Unang bilang, naguhugas ng kamay bago kumain. Ikaw ba ay naguhugas ng kamay bago kumain sa almusal, tanghalian, at hapunan? Lagyan ng check ang tala. Ikalawang bilang, umuupo ng maayos. Umuupo ng maayos. Ikaw ba ay umuupo ng maayos sa hapagkainan tuwing almusal, tanghalian, at hapunan? Lagyan ng check ang tala. Ikatlong bilang, gumagamit ng sariling gamit na pangkain. Gumagamit ng sariling gamit na pangkain. Ito ba ay naipapakita mo tuwing almusal, tanghalian, at hapunan? Lagyan ng check ang tala. Ikaapat na bilang, gumagamit ng pakiusap na salita. Gumagamit ng pakiusap na salita. Ito ba ay naipapakita mo tuwing almusal, tanghalian, at hapunan? Lagyan ng check ang tala. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Iguhit ang masayang muka kung nagsasaad ng kagandahang asal sa hapagkainan ang item, at malungkot na muka naman kung hindi. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko mga bata. Iguhit ang masayang muka kung nagsasaad ng kagandahang asal sa hapagkainan ang item, at malungkot na muka kung hindi. Gawin ito sa kwaderno.
Unang bilang, maghugas ng kamay bago kumain. Maghugas ng kamay bago kumain. Ikalawang bilang, magagandang bagay ang pag-usapan habang kumakain. Magagandang bagay ang pag-usapan habang kumakain. Ikatlong bilang, iwasan ng pagsasalita kung may laman ang bibig. Iwasan ang pagsasalita kung may laman ang bibig. Ikaapat na bilang, umupo ng wasto. Umupo ng wasto. Ikalimang bilang, mag-away sa harap ng pagkain. Mag-away sa harap ng pagkain. Nasagutan na ba mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 8. Puna ng mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Uulitin ko mga bata. Puna ng mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Mahalaga ang pagkain ng blank, ng isang blank, lalo na sa isang batang katulad mo. Ito ay higit na blank upang lalo pang blank ang pagsasama ng isang pamilya. Ang mga pagpipiliang salita ay tao, maayos, mahalaga, mapatatag. Punan ng mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Isulat ito sa inyong kwaderno. Tandaan, ang pagkain ng sabay-sabay ay mahalaga lalo na sa isang batang katulad mo. Ito ay higit na nakatutulong upang lalo pang pagtibayin ang pagsasama ng isang pamilya. Mahalagang matutunan ang mga kagandahang asal sa buhay. Magaling mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng isang makabuluhang aralin. MAPE Health Grade 1 Quarter 2 Week 1 to 2. Reference Pivot 4A Learner's Material MAPE Health. Ikalawang markahan Week 1 to 2. Pahina 6 hanggang 13. Paalam mga bata, hanggang sa muli. Salamat!